Ganyan tong sinasabi ng vlogger na ito. Ito ay nagdaragdag sa ating mga sapantaha na lahat ng mga kalaban, mga anti-Duterte, lalong-lalo ng mga dilawan, obsis talaga. Obsis sa kanilang matinding pangingimbulo at inggit sa mga Duterte. Pakinggan nyo ito. At saka kaya pala talagang wala tayong maasahan sa loob ng 3 taon na 4 na taon na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga ganitong mentalidad nga nila. Na totoo yung mga sinasabi at naririnig natin na wala silang ginagawa mula nang maupo sila kundi durugin lamang ang Duterte at hindi magserbisyo sa bayan katulad ng ipinangako nila. Kaya natin sila iniloklok dyan. Pakinggan nyo to. Hindi lang ito para sa gobyerno. Para ito sa mga lahat ng lumalaban sa mga Duterte. Hindi pwedeng business as usual. Hindi pwede na, gagawin muna namin yung mga trabaho namin. As legislators, as executives, as ganon-ganon. Later na kami mag-a-assert ng leadership. Later na namin dudurugin ang mga Duterte. Later na namin ayusin ang aming strategy for 2028. Tingnan niyo ang sabi niya. Wag na munang gawin ang mga trabaho bilang mga legislative o yung talagang kinakailangan ng tao kung kaya sila ay naririyan. Kundi ito na yung talagang panahon para durugin, wasakin yung Duterte. Dahil kung wala silang ang gagawin, tapos na, game over na. Ito yung sabi ng vlogger na ito. Pero ang katotohanan, hindi lang ngayon ito. Mula nang maupo sila, mula nang sila magsanib pwersa, itong dilawan at itong mga loyalista, ito sila Pangulong Bongbong Marcos, ay wala naman na talaga silang ginagawang serbisyo para sa tao. Kundi nakawin yung pira ng bayan at yung pira na itong mga national budget natin, sinasagawa nila rin, wala naman sila ibang kung layunin. Kundi gugulin ito sa kung paano papabagsakin yung Duterte. Ay napapatunayan na rin naman natin yan sa mga sinasabi ng mga tao na mga kasamahan na rin nila. Katulad halimbawa ng ma-impeach lamang ang Vice President Sara Duterte, kailangan pagbibigyan ito ng 150 million na pipirma itong mga congressman, itong mga kongresista. At ganun nga yung nangyayari dito. Kaya ang ibig sabihin, itong mga bilyon-bilyon, ungat ninanakaw nila yung iba rito ay binabagi kung paano durugin at wasakin ang mga Duterte. Sumahin mo kung halimbawa 150 million, hindi naman ito totally na ibibigay ng cash, kundi ito ay nakatago sa likod ng mga projects na posibleng ibigay sa kanila, sa kanilang distrito na hinahawakan. Ano ito, tigo 150 million sila, kaya gano'n na lang kabilis yung bugso ng mga nagpirma rito para ma-impeach si VP Sara dyan sa Kongreso. Sumahin mo to 150 million, ibig sabihin 32 billion ito, may 300 congressman kaya ito. Ganyang kalaki, ganyan yung pagugol na inuubos nila sa pira ng bayan at saka sa panahon nila na salip sana ipagserbisyo sa tao. At katulad ng narinig nga natin dito, talagang hindi lang naman ito ngayon na para sinasabi niya na ito na yung panahon. Talagang ang tagal ng panahon, ilang taon ng panahon na talagang yun yung talagang gusto nilang gawin sa mga Duterte nang para ang mangyari, wala na ganap ng malusaw ang mga ito sa mundo ng politika at sila na yung mangingibaw at sila yung muling tatayo at titindig dyan at mamumuno sa ating bansa. Kain suka na nga sila, ang mga allegation sa kanila nilulunok na lang nila, nakapalan na lang nila yung mukha. Para nga naman makasalba, malay mo yung may mangyari. At sila na 2020 at sila na uli yung pinuno, hawak na ulit nilang kapangyarihan. At wala na sa mga Marcos, wala na rin sa mga Duterte. Ito naman yung pinakagol nila rito. Kaya gano'n na lang yung panguupat nila. At kahit sinasabi natin na halos haling na haling talaga sa mga Duterte, napakatindi ng mga obsesyon, parang nawawala na talaga. Tingnan mo, para may diferensya na to. Para mga may mental illness na. Isipin mo na lang itong pangunahing atakdog nila ng dilawan si dating Senador Antonio Trillanes. Biro mong ultimong si Donald Trump sasampan niya ng kaso. Kung hindi pa naman nawiwindang ng tornilyo sa ulo ng dating senador na ito, alam naman niya, bukod sa mga powerful ang bansang ito, at ito, sinanksyon nga yung mismong mga prosecutor judge ng ICC.
Pag sasabihin niya, isasampahan niya ng kaso sa International Criminal Court. Ano naman yung kapangyarihan niya? Ano naman yung pirsan niya? Kahit nga kagawad, kahit nga barangay tanod, wala siyang hawak ng pisto sa gobyerno. Pagkas ganito kalasan loob magsalita ng ganito. At si Trump, ang kanya sasampahan ng kaso, batid naman niya na ating lahat na kung hindi ka naman membro nito, wala namang karapatan sa iyo ang ICC para usigin ka at litisin ka. Kaya lang naman nangyari to kay Pangulong Duterte kahit hindi na tayo membro na tayo nagbitaw na alam naman natin pinagkanulo mismo ito nila. Kasama na rin nga ito si dating Senador Antonio Trillanes at mismo ang gobyerno ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos ang namumuno. Paano hindi natin masasabi na talagang nagkakaroon na ng kunting gawak ang mga pag-iisip ng mga ito sa labis-labis ng pangimbul at inggit. Kasi paano hindi magiging ganito ka-desperate na yung mga hakbang ng mga ito? 3 taon, 4 na taon na nilang sinisira ang Duterte. Biro mong itong latest na survey, ito pa rin yung nangungunat. Hindi talaga nila matalo-talo. 3 survey at ang nangyayari pa nito, itong kanilang kinakampihan at inuutusan at binabatusan na wasakin yung Duterte dahil nga ito yung nasa kapangyarihan. Ito yung lagapak. Puro negatibo sa 3 survey na nagdaan na ito'y katiwat-tiwala ng mga survey company. Itong Pulse Asia, SWS at saka itong Publicus Asia. Puro negative, negative 3, negative 14, negative 17. Ito yung mga rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang si Vice President Sara Duterte, kalimbawa may bumaba man, ay positive na nung una, 56, 54%. Na ibig sabihin, wala talagang makahabol sa kanya. Trust rating, performance rating, at approval rating. Puro positive ang mga nakukuha ni Vice President Sara Duterte. Sa mga katuwid, sa loob ng 3 taon na ginugugulan nila ito ng panahon, ng pira ng bayan, binuhubusan nila at pinagtutulungan nila, walang nangyayari. At pagkatapos ito, sasabihin pa rin ng dilawan na ito. Dilawang kaya itong video na ipinarinig ko sa inyo. Na siya ngayon nagsasabi na kung wala raw gagawin sa taon na ito na yung panahon na talagang dapat may gawin sila sa mga Duterte. Dahil kung wala silang gagawin sa buong taon na ito ng 2026, game over na. 2027, 2028 eleksyon na at wala na silang magagawa. Ibig sabihin, talaga surrender na sila, taas na ang paa at kamay nila kung ito ang mangyayari. Ganito sila kahaling, ganito sila kaobsesyon at ganito na sila talaga, ganito na yung nagiging epekto sa pag-iisip nila ng labis-labis na pagkadismaya. Hindi nila basta-basta ma-down, hindi nila basta-basta madurog ang Duterte.